So yun, no, what's up? Good morning sa inyo mga brad. So ngayon maglilinis tayo ng aircon ng Mitsubishi Mirage 2017 model yata to. So ang issue nito is medyo malabsan yung aircon. Hindi na siya gano'ng lumalamig. Kaya tara, linisin natin. Let's go. So yun, no, bali nabaklas na natin yung dashboard nya. And yun na nga, meron siyang nasip-sip na kung ano dito. Silipin natin. Let's go! So yun, no, bali nabunot na natin tong buwisit na to. Kailangan pa pala siyang tanggalan ng heater core. So magtatap up tayo ng coolant mamaya. Buksan na natin. Let's go. Evaporator. Let's go. So yun, no, bali nakipag pressure wash tayo dun sa malapit na car wash dito sa may sa atin. So ano pa bang gagawin? Bubuhin na natin. Let's go. Okay, so yun, no, bali nasalpak na natin ulit. So dito tayo sa harap. Ano pala si project natin, 2-door. Let's go. So yun, no, ito yung mga fittings niya, bale. So papalitan natin ng o-ring yan mamaya. Tapos yun yung para dun sa heater core lang naman. So yun lang. Assemblein muna natin yung loob. Let's go. So yun, no, mag-OSMR tayo ng konti. Ito yung mga favorite part. Okay, so yun, no, bali dito tayo sa fittings. Papalitan natin yung o-ring. Ito yung dun sa low and high side nya. Bali pili lang tayo dito. Mini mo. Hindi, joke lang. Merong size yan. Ito yata eh. Yan. Tapos manipis. Yun. Bali o-ring lagay natin doon. Let's go. Okay, so ngayon nabuo na natin yung system nya. Bali bago na yung mga o-ring natin, i-pressure test na natin siya para habang binubuo natin yung loob, ma-pressure siya dito sa labas. Tapos malalaman na natin kung meron siya leak. Kaya tara, let's go. Okay. Pumping, reach tayo ng mga at least 200 PSI dito sa may gitna, or lagpas natin ng konti dito sa may 200 para matest natin ng maayos. Let's go. Okay, so yan, nandito tayo sa may isang guhit, lagpas basta yan. Tandaan nyo na lang. Let's go. Tayong sponge na may konting sabon. Subukan natin kung nabula ba talaga. Yun, no.
Okay. So far, same din yung reading. Buuin na natin yung loob. Kaya muna natin siya naka-pressure. Let's go. Okay, so buo na yung interior natin. So tatap tayo ng battery para subukan natin yung mga controls. Ayan. Teka. Okay, so yun, no? Bali on muna tayo. So keyless nga pala yung ginagawa natin. Isa pa. Yun. Tapos bukas mode. Siyempre subukan natin yung isa pa. Yun. So okay naman. Meron pa pala tayo sa susubukan, of course, ang radyo niya. Bago tayo magsara ng kung ano-ano, subukan natin yung reverse. Yun! Okay, so all goods tayo. Sara na natin to. Let's go! So yun, no, ito na yung final piece natin. Hindi pa pala, ito pa pala. Pero merong reason yan ba't di natin muna ilalagay. Kasi papalitan natin yung cabin filter. So yun, no, ito muna ilagay natin. Ay, wait. So yun, no, bali kilala to sa mga puno-puno na nga ng crack, oh. Kaya iniingat-ingatan. Okay, salba pa tayo. Actually, yung mga pa siya ng konti, oh. Ayos lang yan. Okay, karga tayong Freon. Let's go. So yan, no, bali lagpas pa rin siya ng 200 may get. 200 basta yun. So ngayon, bago natin siya salpakan ng Freon, i-vacuum muna natin siya. Let's go. Okay, so yan, no, vacuuming tayo. Nandito tayo ngayon sa low side. Vacuum muna natin yung system niya para mas puro yung Freon na papasok sa kanya. Let's go. So yun, no, di pala na videoan. Nilagyan ko na siya ng initial na Freon, yung paunang buga lang. So try tayo start. Let's go. Yeah. Nostalgia. Tayo sa lowest. Let's go. No, bali wala pa siyang laman actually. Pakarga natin. Okay, dahan-dahan muna natin siyang kargahan para matagsan natin ang maayos. Let's go. Okay, so yun, no, mukhang okay naman.
medyo maginaw naman ng konti. Tsaka malakas na yung buga niya. Tsaka isa pa, nag-automatic na siya ng maayos kahit na naka 18 degrees. Road test pa rin natin to para malaman natin yung performance niya sa daan. Let's go! So yun, no, bali tapos na tayo. Okay. Tapos na lang natin to. Ay! Fuck, shit, let's go! So yun, no, bali tapos na rin tayo. Cookie! Alright, so yun, no, nakaligo na rin tayo. So, may mga iba pa tayong bagay na gagawin. Pero, nabilang ko na rin siya ng cabin filter bago. So yun, no, ilalagay na natin yung glow box niya. Tapos, ihatid na natin kay paring Jeff. Let's go! Okay, so yun, no, bali mukhang okay naman yung ginawa natin. Naka number 2, tapos 22 degrees. Not unlike kanina nung kinuha ko siya bago ko siya linisin, naka 18 degrees na, tapos nakapuno pa yung fan niya, hindi pa rin talaga lumalamig. Yun, no, bali papunta na tayo ngayon kay paring Jeff. Tapos G na tayo. Let's go. Paglaboy. Paglaboy. On daddy. Mag-hello ka pa, on daddy. On daddy. Hello ka pa. So yun, no, busog na tayo. Tapos may sweldo ka pa. So yun, no, nandito na tayo ulit kay Snow. Dali muna natin siya. You know. Let's go. Alright, I miss my baby Snow. Okay, bye-bye. Let's go. Okay, so yun, no, bali bago natin tapusin ang video na to, kung umabot ka dito sa part na to, maraming salamat. And then gusto ko lang din magbigay ng shoutout sa mga tropa dyan na nagpapa-shoutout. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Then gusto ko lang din i-highlight yung isa sa mga nag-comment sa mga video natin, yung about din kay Tudor. Isa sa mga nag-comment doon, actually hindi ko expect na tinanggal ni Bossing yung kanyang comment. Gusto ko siyang bigyan ng special mention dito sa video na to. Pap, araw-araw kong tinitignan yung comment mo at tiniisip ko kung paano ko siya sasagutin ng maayos. Siguro nakita ni Bossing na out of all comments dun sa video na yon, siya lang yung di na-replyan. And Paps, dahil yung comment mo hindi siya basta, isa siyang mga comment na binibigyan ng magagandang sagot. Ang comment ni Papi ay Brod, makanano ka may biyasa kang mechanical skill. Bisa ko rin kasing mabiyasa, bakanta makatipid-tipid bagyagan labor. Currently owning AE 101. So kay Papi Alexander ang pangalan niya. Papi Alexander, natuto kong magmekaniko nung actually hindi ko alam kung kailan kasi lumaki akong napapaligiran ako ng mga gearheads talaga, mga langis, coolant, bilang isang bata syempre parang yun yung naging building blocks mo. Yung mga uncle ko kasi halos sila lahat mekaniko sila, yung iba naman talagang mahilig sa sasakyan. So, na-adapt ko sa kanila yon ng pagiging mahilig sa sasakyan. And then, nung nagkaroon na ako ng sarili kong kotse, hindi ko talaga afford yung magpagawa ng sasakyan sa mekaniko talaga. Since estudyante lang ako noon, even ngayon naman, estudyante pa rin naman ako. So, nagsumikap akong matuto to the point na nakipag-apprentice ako sa mga iba't ibang talyer. Napunta ako sa may Don Bonifacio dito sa may Satin sa Angeles. Napunta ako sa may Porac sa may Fatima.
napunta din ako dun sa Cabalanzan sa San Fernando, and yun yung mga building blocks ko sa pagiging mekaniko ko. And FYI po, ang pagiging mekaniko ay hindi po birong responsibilidad. Kapag binitawan mo sa bibig mo na mekaniko ka, hindi lang naman, it's not all about pagkakalas ng kotse, pagbabalik ng kotse o pagta-troubleshoot. Minsan nasa pagkikisama din sa mga customer mo. So mahirap talaga maging mekaniko. So kahit ako mismo hindi ko ma-proclaim yung sarili ko na mekaniko ako, kasi sobrang hirap nga magbitaw ng salita na sasabihin mong mekaniko ka. So papi, tama yan. Ganyan din ako natuto. Kung talagang hilig mo yung kotse mo, kung talagang masaya ka dyan sa ginagawa mo, i-pursue mo yan. Andito ako, welcome ka lagi sa bahay namin. Pwede kitang turuan, pwede ako mag-share ng knowledge. Since nakapag-project car na rin ako ng E101, gagawin ko siyang ending para sa'yo. Papakita ko yung project ko from 2E to 4E FTE. So dito na nagtatapos yung video natin. Panoorin nyo yung 4E FTE yung binulok ko. Pops Alexander, para sa'yo to. Let's go! To Sir Alexander, share ko sa'yo yung project ko. Kuha ko siya, bone stock siya, standard Diamag, standard yun tayo. As in, hindi na siya nagagamit nung time na yon. As in, oxidized na yung paint niya. Then, ang unang banat ko dyan ay pinalitan ko yung mags niya. Nag-16s ako na parang RG1 yata. Pero hindi kinaya ng 2E since mabigat, kaya nagpalit ako ng PE37 na kulay bronze, sabay pa-buffing na ng paint. Then nung wala na tayong ganong inaalala sa exterior niya, dito pumasok yung pagkakamali ko bilang isang mekaniko. Since hindi ko siya nabigyan ng oras, hindi ko siya na-analyze ng maayos, pinalitan ko yung makina niya kasi akala ko yung 2E. Medyo underrated talaga, pero nagkamali ako. So pinalitan ko siya ng 4E FTE. Then nagkamali na naman ako. Imbes na tumipid siya sa gas at tumakas, naging malakas lang siya sa gas. Naging successful naman yung pag-change engine ko dun sa Corolla kong yun. Ako din yung gumawa pala, sir. Bali DIY lang lahat. Hindi ko kinaya yung lakas niya sa gas. At hindi ko rin siya binigyan ng panahon para kalikutin. So ang ending, naibenta ko siya. So to Sir Alex, kung talagang seryoso ka sa project car mo, learn from my mistakes. Tama yung nagtanong ka kay Broad TV kung paano siya natutong magmekaniko. And then, ito ang pinaka-share ko lang sa'yo, Sir Alex. Learn to analyze. Ang kotse ay system na ina-analyze lang. Existing system yan. I-analyze mo lang kung paano ma-under yung system na yan. Matotroubleshoot mo na yan ng maayos. So thank you, Sir Alex, sa comment mo. Sana nagustuhan mo yung sagot. God bless you sa'yo, sir.